Mga reklamong kriminal, kabilang ang murder, isinampa laban sa 15 taong gulang na namaril sa paaralan sa Tacloban City. Ang kasama niyang edad 14, hindi sinampahan ng reklamo at isa sa ilalim lamang sa juvenile intervention. Mga nakakilala sa dalawang suspect, hindi makapaniwala sa kanilang nagawa. Kita lang namin lumalabas pag inuutosan. Hindi talaga namin akalain na magagawa niya. Exclusive. Dalawang estudyante na natili sa ICU sa tindi ng tinamong tama ng bala. Kanilang mga magulang humihingi ng hustisya. Gusto kong makulong yung mga bata o kaya kung pati magulang, sama-sama sila. Kahit sinong tatay, kung anong ginawa nila parang gusto kong gawin. 3 pumping stations sa Maynila na pangontra sana sa mga napag-alamang sira pala. 1 taon yan ganyan. Hindi gumagana. Ang latest sa Bagyong Francisco at bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tutukan. At ang ipakikilalang bagong karakter sa Task Force Firewall na gagampanan ni Kylene Alcantara. May history sa karakter ni Miguel Tan Felix na si Galo. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakikipaglabang pa para sa kanilang buhay sa Intensive Care Unit o ICU ang 2 sa 15 tinamaan ng bala sa walang habas na pamamaril ng 2 kaeskwela sa Tacloban. Ang isa po sa mga biktima napuruhan sa ulo, habang ang isa tinamaan sa tiyan kaya nabutas ang bituka. Mga kapuso, nakausap ko po rito sa Tacloban City ang kanilang mga magulang at tulad po ng mga namatayan, umaapela sila ng hustisya. Yan ang aking tinutukan. Exclusive. Hindi raw maganda ang pakiramdam ng grade 10 student na si Joan Viñas noong Lunes. Pero pinilit niyang makapasok sa San Jose National High School sa Tacloban City. Desisyong pinagsisisihan daw ng kanyang ina. Si Joan kasi, isa sa mga napuruhan matapos ang pamamaril ng mga kaeskwela niyang 15 at 14 anyos sa loob ng kanilang paaralan. Sana di ko nalang pinayagan yung anak kong pumasok. Kasi sabi niya, parang maano yung katawan niya daw, mabigat. Sabi ko, ikaw lang kung papasok ka, kaso may report daw sila. Nagpamilit siyang pumasok. So pinayagan ko. Nalaman ko na lang ng meron ko nagpuputukan doon sa school nila. Tapos pagpunta ko doon, nandun ako sa may entrance na. Nakita ko yung anak ko na nakasakay na ng yung pahiga. Pagkita ko si Joan, yun, nawalan ako ng malay. Sa ulo tinamaan ng bala si Joan, na patuloy na nakikipaglaban ngayon sa Intensive Care Unit ng Eastern Visayas Medical Center. Yung mata niya, kasi talagang maga. Siyempre sabi ko, bakit ganun? Bakit nakapasok yung mga bata na may baril? Ay, yung mga magulang nila? Hindi ko alam kung anong ipinangarap sa kanilang mga anak. Ba't ganun? Abot-abot ang pagdarasal ng kanyang ina na malusutan ni Joan ang pagsubok na ito. Sabi ko, Lord, yung prioridad, Lord, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na mabuhay ang anak ko. Sa pangarap niya talaga maging nurse na maihaon kami. Gusto kong makulong yung mga bata o kaya kung pati magulang, sama-sama sila. Hustisya talaga. Nasa ICU rin ng ospital ang 15 anyos na grade 9 student na si Nathan Candelario na nabaril naman sa tiyan. Sa ilalim ng puso, tumagos sa tagiliran. Still recovery pa yun dahil natamaan yung intestine niya. Tatlong butas. Halos gumuho ang mundo ng amang si Erwin. Lalo't 3 anak niya ang nag-aaral sa eskwelahan nang mangyari ang walang habas na pamamaril. Kahit sino man po, talagang masakit sa ginawa nila. Hindi maganda. Kahit ako, talagang nakaiyak ako sa ginawa nila. Talagang hindi maganda. Kahit sinong tatay, kung anong ginawa nila parang gusto kong gawin din. Hindi makatarungan yun. Ano nais nyo mangyari ngayon? Talagang hustisya po. Kailangan namin sa mga biktima. Ang markadong araw noong 22 ng Hunyo, hindi malilimutan sa kasaysayan ng eskwelahan. Ang panawagan ng mga biktima at ng kanilang pamilya naway hindi mauwi sa wala
ang hinahanap nilang hustisya. Counts ng murder ang ilan lamang sa mga asuntong isasampa laban po sa 15 taong gulang na namaril sa kanilang paaralan. Pananagutin din ang 14 na taong gulang niyang kasama pero hindi po bilang kriminal kundi sa pamamagitan ng intervention na iniuutos ng batas. Mula rin dito sa Tacloban City, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Emil, sa kabilangan ng pagiging minor de edad ay patong na kasong kriminal ang isinampa ng PNP laban sa 15 taong gulang na suspect sa pamamaril dito sa San Jose National High School noong Lunes. Pero dahil minor de edad nga ay mananatili sa DSWD ang kustodiya sa kanya matapos ma-inquest kagabi kasama ang 14 na taong gulang niyang kapwa akusado. 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder at multiple counts of serious physical injury ang mga kasong isinampa ng Tacloban PNP laban kay alias Rod, ang isa sa 2 shooter sa San Jose National High School. Siya ang 15 taong gulang na suspect na gumamit ng kalibre 38 na baril. Paliwanag ng PNP na satisfy ang pamantayan para sabihing may discernment o alam ng suspect ang kanyang ginagawa bagamat wala pa siya sa hustong gulang. The very reason why yung 15 years old is nakakasuhan because it was established that he acted with discernment at nagkaroon po ng certification yung CSWDO po natin. May tools sila in measuring the level of discernment ng mga involved po. Ang kasama niyang shooter na 14 na taong gulang pa lang, gustuhin man daw nilang kasuhan ng kaparehong asunto, hindi na pwede ayon sa batas. Pagtitiyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na dumalaw dito sa Tacloban, mahigpit ang pagbabantay ng kanilang mga kawani sa 2 minor de edad na suspect na nasa kanilang kustodiya. We will stay in one of our shelters na facilities, actually it's not even a shelter, it's a facility na talagang nakatuon para sa mga children in conflict with the law. Baka isipin ng mga nanonood na halo-halo kasama ng mga nabiktima, yung mga naabuso na mga bata, iba yan. Ayon sa DSWD, bukod sa tulong pinansyal sa mga namatayan at nasugatan sa karumal-dumal na krimen, tututukan ng ahensya ang mental health ng lahat ng naapektuhan ng krimen mula sa mga estudyante, kawani ng eskwelahan at mga magulang. Matagal tong paghihilom na to, kaya nga kami kasama namin yung mga policy experts natin, yung mga eksperto sa larangan na to para hindi aalis ang mga social workers namin sa mga apektado hanggang sa maka-heal at maka-move on. Si Teacher Evita, aminadong matindi pa rin ang trauma, lalo pat estudyante niya ngayon ang 2 sa 3 namatay at maging ang 14 na taong gulang na suspect sa krimen. Dahil dito, hindi pa raw niya kayang pumasok sa kanilang silid-aralan kung saan nakunan sa video ang mga pangyayari. Papalapit na dun sa room, nakakaramdam ako ng parang nagnanamb yung buong katawan ko. Nung papalapit na ako, hindi ko na kinaya, nag-breakdown, tapos nag-faint na ako. Bukas, sasailalim siya sa psychological first aid kasama ang iba pang guro. Nagsalita na rin sa kamera ang principal ng San Jose National High School. Matatandang hinimatay siya nang dumalaw dito kahapon si Deputy Secretary Sani Angara dahil sa pagod at trauma bunsod ng pangyayari. Labis ang pagpuri niya sa mga guro ng eskwelahan dahil sa maagap nilang pag-aksyon para protektahan ang mga estudyante. Kung hindi sila nag-lock, talagang mas marami pa yun. Para po sa estudyante, kakayanin. Pinupuri rin ng mga guro at kapwa-estudyante ang kabayanihan ni RJ. 4 na beses siyang naglabas-pasok sa campus sa kasagsagan ng putukan para iligtas ang kanyang mga kaklase. May kinukuha ko ng may mga sugat sa dibdib, pinasakay namin sa motor. Pagka sakay sa motor, anong ginawa mo? Bumalik pa ulit. Tapos, sino ang pangalawa mo? Opo. Pangalawa, yung 3 babae na. Mga babae na kinuha ko dun, tapos pinunta ko sa labas. Tapos yung last, hindi siya na nakakapaglakad, binitbit ko na lang palabas. Kaklase niya ang 2 namatay sa insidente at ang 14 na taong gulang na suspect. Sa isang punto, nagkatinginan daw sila ng kaklaseng suspect habang inililigtas niya ang isang kaklase. Nagkatinginan kami sa mata. So nung nagkatinginan kayo sa mata, anong sunod mo ginawa mo? Wala, yun na yung kinuha ko yung lalaki na tamaan sa dibdib. Gusto pa raw sana niyang bumalik sa pang-5 pagkakataon pero pinasakay na siya sa ambulansya matapos makitang punong-puno ng dugo ang kanyang suot na t-shirt. Hindi raw niya itinuturing ang sarili bilang bayani. Parang hindi naman. Kasi ginawa ko lang yung dapat kong gawin. Isang makeshift memorial naman ang itinayo ng mga opisyal ng eskwelahan sa isang covered area ng campus kung saan pwedeng mag-ali ng bulaklak at panalangin para sa 3 nasawi sa insidente. Kanina, pinayagan na rin ng mga estudyanteng pumasok sa kanilang mga silid-aralan para kunin ang kanilang mga naiwang gamit.
Kanina, Emil, narito din sa eskwelahan ng mga kawani ng City Prosecutor's Office para kausapin yung ilang nakasaksi sa pamamaril nitong Lunes bilang bahagi ng kanilang isinasagawang investigasyon. Ilang estudyante rin ang nagtungo rito at lumapit sa mga opisyal ng pamahalaan ng eskwelahan para iparating yung kanilang kagustuhang sumailalim sa mas malalim na psychosocial intervention dahil sa matinding trauma ng kanilang naranasan. Ilan sa kanila dito sa simpleng memorial setup nagtungo para mag-alay ng panalangin dun sa 3 estudyanteng nagbuwis ng buhay sa karahasang ito. Yan ang latest mula pa rin dito sa San Jose National High School. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Samantala mga kapuso, natuntun ko rin ang bahay ng 2 menor de edad na namaril sa kanilang paaralan dito po sa Tacloban City. Hindi makapaniwala ang ilan nilang kapitbahay at kababata sa nangyaring krimen. Sa pagbalik naman namin dito po sa crime scene, nakilala ko ang bumberong rumesponde at nakahuli sa isa sa mga menor de edad. Narito po ang aking eksklusibong pagtutok. Sa komunidad na ito, di kalayuan sa eskwelahan kung saan naganap ang madugong pamamaril noong Lunes ng umaga. Naninirahan ang 14 anyos na estudyanteng isa sa mga namaril sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Wala raw ang ama't ina ng bata sa kanilang bahay. Tita niya ang nakausap namin na lumabas sa garahe. Hindi raw okay ang pamilya nila ngayon. Kamusta mamang family ngayon? Family side niyo, ma'am? Opo. Mailap siya sa kamera at hindi na muling sumagot. Ang kanilang mga kapitbahay gulat na gulat daw nang mapanood nila sa TV na sangkot ang bata sa shooting incident. Gusto pa ba sila? Yung magulang niyo. Steve, ano ba? Andiyan po sila nakatayo. Nakikihalubilo ba? Paglaro yan. Paglaro yan dati dito. Kaibigan niya? Kaibigan niya. Basketball, yan. Mahilig sa basketball. Mahilig sa basketball si Steve. Pero na nagbibinata na siya, nandun na lang sa lagi sa loob. Nakikita lang namin lumalabas pag inuutosan. Hindi talaga namin akalain na magagawa niya yun. Wala kami nakikitang barkada na ano sa kanya. Wala naman dito problema. Wala, nagtaka na ako, nakita ko sa kagabi. Maging ang grade 10 student na ito, nakapitbahay din ng suspect. Hindi raw makapaniwala nang makita niya ng harapan na ang namamaril sa kanilang eskwelahan ay ang kanyang kababata. Nagtuturo na sa amin yung second subject namin. Doon na nagsimula. Tapos sunod-sunod na po yung putok. Doon na po kami na mayroon na po sumabi na may baril. Kaya nagsitago na kami dun sa loob ng classroom na kami. Kabasag yung salamin, doon na natanto ni sir na baril pala. Ayon sa barangay, walang record ang bata at madalas nasa loob lang ng bahay. Pero kwento ng isa pa sa mga kababata niya, madaling mapikon ang suspect. Meron nga siyang kalaro, tapos kumuha siyang bato. Tinapon niya yung bato. Bumubo yung ulo. So dati may nakaaro na siya? Opo. Tapos dati po din, binato niya yung kapatid ko dito ng bato. Tapos tumakbo siya, kumadali na siya. Nagulat po. Gulat ka? Nagulat po. Kasi nakilala ko po siya. Tapos nagadito lang po. Sa kabilang barangay, natagpuan naman namin ang bahay ng 15 anyos na pangalawang suspect sa pamamaril. Naroon ang kanyang ama't ina. Pero mailap din sila sa kamera at tikom ang mga bibig. Pasensya po sir, hindi po muna ka makakapagbigay ng ano sa inyo ngayon dahil ang abogado namin, wag lang daw po muna kami magpa-interview. Meron lang ho kayong mensahe sa publiko, sir. Yun lang ho. Wala pa muna sir. Pasensya muna sir. Ang isa sa mga guro ng mga batang sangkot sa pamamaril, nakilala ang mga bata na tahimik at hindi basag ulo. Boy Scout yun. Dati ko ng Boy Scout dati. Tapos lagi ko siya nakikita dito. Yung isa sir, ang tawag namin sa kanila, parang action star talaga yung kanyang build. Tapos yung the way na manamit siya. Okay. Physical, ganun ho. Pero yung kanyang asal dito po sa eskwela, kamusta po siya? Parang pahit lang naman siya. Alalang-alala ni teacher ang kanyang mga nakita noong umaga na yon ng Lunes. Kasi ang dinig ko talaga sir, dyan lang. Pero as it went on, parang nagta-travel na yung putok. Yung pala talaga. Palakad-lakad na siya? Oo. Nagpapasalamat sir na hindi umabot doon sa amin. Pero doon na-capture yung isa sa may malapit sa amin.
Pagkatapos ng pamamaril, mga kapuso, yung isa sa mga suspect ay dito rin sa loob ng school premises nadakip. Dadalhin ko po kayo ha. Nasa likuran lamang ito ng faculty room ng senior high school. So dito ho binabanggit sa atin ng ating mga informante. Dito ho, no? Dito ho natakip yung isa. At ang dumakip at sumakote sa kanya ay yung mga nagmalasakit ng sibilyan dito, bukod doon sa mga law enforcers, yung mga teacher at yung mga sibilyan, yung mga magulang na ho ng mga estudyanteng takot na takot sa balanghabas na pamamaril. At ang isa sa mga unang rumesponde at nakadakip sa isa sa mga shooter, ang bomberong si Fire Officer 2, Ludwig Zosa, na nooy naparaan lang daw sa eskwelahan. Meron ako napansin ng mga bata umiiyak, tapos naglalabasan doon sa area na yon. Tapos nilapitan ko, tinanong ko, anong nangyari? Sabi ng isang babae, sir, may binaril. May sugatan doon sa loob. Lagpas na ko ng gate, may sumigaw. Merong isang bata, di ko na makakang kung sino yun, hinawakan yung kamay ko, tapos parang may tinuturo. Ang sabi sa akin, in waray na dialect is, sir, amo na iton siya, sir. Amo na iton niya, amo na iton. Sa Tagalog, Filipino? Ano? Sa Filipino, sir, yan na yan, siya na yun, siya na yun. Doon niya nakita ang 15 anyos na suspect na humalo raw sa mga kapwa niya estudyante sa gitna ng kaguluhan. Meron siyang inakbayan na babae, medyo maliit sa kanya. Hindi na muna ako gumawa ng move kasi baka mabulabog, anong gawin. So hinintay ko muna siyang makatalikod. Nung makatalikod na, nagdahan-dahan akong... Pero, nang makakuha ng tiempo, ginulat ko na siya. Hinawakan ko yung kamay niya, dumating yung isang pulis. Pagdating ng isang pulis, yun na nagtulungan na kami na makuan. Nung tinake down niyo na, nagsasalita pa ho ba siya? Ulitin ko lang. Ano po sabi niya? Makukulong ba ako? Makukulong ba ako? Mapipriso ba ako? Mapipriso ba ako? Pagkatapos ng lahat, napaluha daw si FO2 Zosa, hindi lang sa kanyang nakita, kundi sa sinapit ng mga batang ito. Sa totoo lang, takot din ako doon. Parang tawag na rin ng tungkulin. Sa Biyernes na, inaasahang magsasampa ng reklamo ang pulisya kaugnay ng pagkamatay ng dalawang varsity player ng Ateneo de Manila University. Karamihan sa 10 hanggang 15 posibleng dawit sa reklamo ay staff ng basketball team ng Ateneo. Nakatutok si Joel Veneracion. Kabilang sa mga dumating ngayong araw sa Camp Crame, si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap at ilang professional basketball player na naglaro noon para sa Blue Eagles. Sir, baka meron lang kayong statement, Father? Maybe just a little more. Pero huwag ka naman ganun, sir. Kung makatula ka naman, sir. Excuse me lang po, excuse me. Ang kanilang pagharap ay kaugnay pa rin sa isinasagawang investigasyon ng PNP-CIDG sa pagkalunod ng mga Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya, 2 araw na lang at matatapos na ang investigasyon. We've interviewed over almost 100 people. Siguro 1,200 na pahina ng testimonya galing sa mga nandoon at halos kompleto na kami. Conclusive na at very confident sa case build-up na ang CIDG. Sa Biyernes ay nakahanda na raw ang PNP-CIDG na magsampa ng reklamo sa Department of Justice, sabi ng DILG. Hindi pa masabi sa ngayon ng PNP kung ano ang reklamong isasampa. Pero nasa 10 hanggang 11 individual na kasama raw sa basketball team ng Ateneo ang maaari sumabit dahil sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Halos tapos na ang investigasyon namin. Medyo conclusive na. Sa Biyernes, isasabitan namin sa DOJ for filing ang kaso. Hintayin nyo na lang sa Biyernes ang aming huling pagsuri at makikita natin kung ipapaliwanag namin sa inyo kung anong nakita namin sa investigation na to. Well, kung titignan nyo, of course, there is death, no? Pagka merong death, is there criminal liability, whether negligence or leading to violation of the anti-hazing law if kung magpupunta ron. Kabilang sa mga ipinatawag bukas ng PNP-CIDG, si Smart Chairman, President and CEO Manny Pangilinan.
Matatandaan na base sa mga impormasyong nakalap ng PNP-CIDG, ang Smart Communications daw ang lumalabas na nangangasiwa sa basketball program ng Ateneo. Pero dati nang sinabi ng MVP Sports Foundation na nagbibigay lamang sila ng pondo sa Ateneo basketball team. Hindi raw nila ito pag-aari at hindi rin nila ito minamanage. June Vanalasyon, Nakatutok, 24 Oras. Unti-unti pong humihina at inaasang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas ang Bagyong Francisco. Pero bago po niyan, ramdam ang bagsik nito sa Batanes at ilang bahagi ng Cagayan. Nakatutok si Joseph Moro. Maagang bumuhos ang napakalakas na ulan sa Batanes. Matindi rin ang bugso ng hangin kaya tila nagsayawan ang ilang puno. Direktang epekto yan ng Bagyong Francisco sa probinsya kung saan ilang araw na rin nakataas ang wind signal number 1. Ramdam din ang bagsik ng bagyo sa hampas ng mga naglalakihang alon. Halos lamunin nito ang bahagi ng kalsada. Pinag-ingat ng mga otoridad ang mga motorista papunta sa mga bayan ng Mahataw, Ivana at Uyugan dahil ang ganitong kalalaking alon kaya umano magpabaliktad ng magagaang sasakyan. Naging ganito naman ang kalangitan kahapon sa Santa Ana, Cagayan na isinailalim din sa wind signal na mauri ng mga ulap kasabay ng malakas na ihip ng hangin. Maaaninag din ang malalaking alon na dumampi sa dalampasigan. Apektado rin ng Bagyong Francisco ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Sa Aklan, nagmistulang dagat ang bahaging ito ng Boracay kasunod ng malalakas na ulan. Ang baha pumasok na rin sa bahay ng ilang residente. Nalubog din ang ilang eskinita at basketball court. Ayon sa Pag-asa Habagat na pinalalakas ng Bagyong Francisco ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Kumpara sa mga nakalipas na taon, masiligpitan ang selebrasyon ng Wata Wata Festival ngayon para hindi makaperwisyo. Nasunod naman kaya ang isinalagang basaan zone? Alamin natin sa pagtutok ni Oscar Oida. Wet kung wet but with a limit. Ang basaan kasi ngayong taon sa Wata Wata Festival sa San Juan, may hangganan. May basaan zone na lang sa kahabaan ng Pinaglabanan Road sa pagitan ng P. Guevara at N. Domingo. Pag nambasa ka sa labas niyan, lagot ka kay Mayor. Ito po ay isang responsible na pagbabasa sa isa't isa. So responsible basaan po ang ating papatupad sapagkat all areas outside the basaan zone ay bawal po mangbasa. Maigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng maruming tubig, water bomb at high pressure hose. Bawal din buksan ang mga dumaraang sasakyan. Kung kayo po ay mahuli na nang mabasa outside the basaan zone, 5,000 piso po yan. At maaaring makulong po kayo ng 10 araw. Para makatiyak, aabot sa halos 500 pulis ang ipinakalat sa lugar. Bagay na ikinatuwa naman ng mga taga San Juan. Kaya game na game ang lahat. Si Lola na may water gun. Sina kuya at ate na isinama pa ang fur babies. Di rin hadlang ang kapansanan. Siyempre, bata San Juan tayo. Since birth. Yun nga lang, pati ang inyong lingkod na nakiusap namang huwag munang babasain habang nagla-live. Di nakaligtas. Sa kabuuan, ayon sa San Juan Police, generally peaceful ang naging pagdiriwang. Bagaman di mawawala ang mga makukulit, nagawan naman ng paraan para di magkagulo. Dinagdagan ko yung deployment natin by segment. Kaya pag may nakita kami ng mga grupo na nag-islaman, nagbabangga na, binababa na namin para hindi na mag-cause ng trouble, para pinag-iwalay na namin. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Sing-init ng bulalo ang hatid na saya sa araw ng Tagaytay ng ilang stars ng Task Force Firewall at The Master Cutter. Ichichika yan ni Diane Lociliano ng GMA Regional TV. Hindi lang malamig na panahon at masarap na bulalo ang dinayo sa Tagaytay City nitong weekend. Nilahukan din ang masayang pagdiriwang doon ng ika-88 araw ng Tagaytay.
Mas pinaningning pa ang engrandeng selebrasyon sa pagdating ng mga bida ng Task Force Firewall na sina Miguel Tan Felix, Buboy Villar, Cheska Fausto, at Kailin Alcantara. Nakisaya rin si The Master Cutter star, Max Collins, na may baon pang song and dance number. Ano nga ba ang naiisip nila kapag sinabing Tagaytay? Bulalo at saka Tawilis. Yan yung unang-una kong pinupuntahan talaga sa Tagaytay. The weather, how it feels here, so refreshing talaga. Isa naman ito sa go-to place ni Kailin, Miguel at Max. Ever since bata pa lang ako, kapag may special na mangyayari sa ating, or sineselebrate sa aking buhay, or sa buhay ng aking pamilya, pupunta po talaga kami dito sa Tagaytay. Bulalo, road trip, saka family day ito eh. Tuwing maisipan ng family na, kunyari, pumunta sa Tagaytay, sobrang lapit lang sa amin. Napakaganda talaga ng view. So, I always go somewhere na maganda yung view. Tapos, ang sarap din ng kape. Bukod sa pagpapasaya ng Kapuso at Sparkle Stars sa pista, kinagiliwan din ang cultural, sports, at entertainment activities doon. Inabangan din ang Bulalo Festival Dance Contest kung saan itinanghal na Grand Champion ang Barangay Dapdap East. Mula sa GMA Regional TV at GMA News, Dayan Localiano, nakatutok 24 oras. Susunod, dating Congressman Mike Defensor at kanyang asawa sasampahan ng reklamo kaugnay sa isang sinalakay na KTV. 3 pumping station sa Maynila na ininspeksyon ng DPWH. Puro sira. Kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at Mr. niyang si Attorney Mans Carpio gustong pabuksan ng prosekusyon. At Ding Dong Dantes, may pasilip sa aabangan sa karakter niyang si Atoy sa The Master Cutter. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. So deeply sorry. Napakalakas na pagyanig mula sa TV. Bigla na lang kayong sumugod dyan sa Senado. Ano po ang magiging takbo? Hanggang sa live stream. All elected positions in the Senate vacant. Ang pinakamalalaking balita. Ang mga alegasyon sa 7.7 Pinunarang Malacanang. Sa balita. Dito sa Serbisyong Totoo. Salamat po sa inyong pagkakas. Mga balitang dapat yung malaman. Maasa at ihahatid agad ng GMA News. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. Ang real-time na balita, mapapanood rin sa GMA News live stream. Aktual na pag-alis si Senador Bato de la Rosa, Senado nung madaling araw ng May 14. Para sa taong bayang gutom sa balita. Kayo ba? Pwede rin na sumama na walang gulo. The motion is approved by unanimous vote. Bubusugin namin kayo sa bawat live stream. Kaya mag-subscribe at follow na sa aming YouTube channel, Facebook page. Dahil ang bawat Pilipino may karapatan sa napapanahong balita. Sa pinakailalim na bahagi ng ating mundo, matatagpuan ang Antarctica.
Ang kontinenteng nababalot ng yelo, ang tahanan ng tinaguriang heartbeat of the planet o ang Antarctic Sea Ice. Mula sa kalawakan, tila kasi pusong tumitibok ang galaw ng yelong nakapalibot sa Antarctica. Sa loob ng maraming taon sa kabila ng global warming, naging regular at tuloy-tuloy ang pagtibok ng Antarctic Sea Ice. Hanggang nito 2015, nagkaproblema sa itinuturing na pulso ng ating mundo. Bakit nga ba nakababahala ang patuloy na pagbigay ng yelo sa Antarctica? Ito ang Antarctica, ang pinakatuyo, pinakamahangin at pinakamalamig na kontinente sa mundo. 98% ng landmass nito ang nababalot ng yelo, pati na rin ang dagat sa paligid nito. Ang Antarctic Sea Ice ay lumalawak tuwing autumn at winter at nababawasan pagsapit ng spring. Pero hindi lang ang mistulang pagtibok nito ang dahilan kung bakit ito tinawag na heartbeat of the planet. Kapag nagiging yelo ang tubig dagat, naiipon ang asin sa iba pang bahagi ng tubig at lumulubog sa ilalim ng dagat. Ang prosesong ito ay mahalaga sa global ocean circulation kung saan nakadepende ang distribusyon ng oxygen at nutrients sa dagat at nakasalalay ang buhay ng maraming species. Ang sea ice ay proteksyon din natin mula sa labis na pag-init ng mundo. Nagsisilbi itong tila salamin na nagbabalik ng solar energy pabalik sa space. Kung wala ito, maabsorb ng dagat ang init, bagay na nakaaapekto sa ating global climate at mga ecosystem. Sinasangga rin ng sea ice sa mga alon bago umabot ang mga ito sa ice shelves. Oras na mawala ang sea ice, mabilis na mapipinsala ng mga alon ng Antarctic ice shelves at posibleng mauwi ito sa labis na pagtaas ng level ng tubig sa dagat, dahilan para mabura sa mapa ang ilang lugar. Kaya ganoon na lang ang pagkabahala ng mga siyentipiko nang nitong 2015, mabilis na nalusaw ang malaking bahagi ng Antarctic Sea Ice. Bahagyang nakarecover ang yelo noong 2020 at 2021. Pero pagdating ng 2022, record-breaking ang pagkakatibag ng yelo sa Antarctica. Bakit nga ba nangyari ito? Ito ang paliwanag ng mga siyentipiko. Sa South Pole, malamig at nagyayelo ang fresh water sa surface ng dagat at nasa ilalim ang mas mainit at maalat na tubig. Pero noong 2016, dahil sa nagbagong wind patterns at ocean currents, naghalo ang mainit na tubig sa ilalim at ang malamig na surface water, kaya napigilan nito ang pagbuo ng yelo. Ang tanong, makaka-recover pa kaya ang Antarctic Sea Ice? Ayon sa isang siyentipiko sa Australian Antarctic Division, maliit ang tsansang maibabalik pa sa dati ang yelo sa dagat ng Antarctica. Dahil dito, sa mga susunod na taon, posible raw na mas kumonti pa ang populasyon ng emperor penguins. At dapat Posibleng sabay-sabay ang dalawang bagyo at banta ng habagat bukas sa Philippine Area of Responsibility. Bago po yan, ay ininspeksyon ang 3 pumping station sa Rojas Boulevard na 1 taon na mula nang masira, pero isa pa lang ang naayos. Nakatutok si Mark Salazar. Maghapong nakasaklob sa maraming parte ng Luzon, Mimaropa at Western Visayas ang southwest monsoon o habagat. Ang bantang ito ng habagat ay magpapatuloy hanggang bukas ng gabi, kung kailan posibleng sabay-sabay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang dalawang bagyo at ang habagat. Dahil dun sa lokasyon nga nitong si Bagyong Francisco, ay magpapatuloy pa rin yung southwest monsoon natin sa malaking bahagi ng Luzon and Western Visayas kahit nakalabas na po siya ng PAR. And for Gardo is posible siyang pumasok po ng PAR bukas ng gabi after lumabas ng PAR nitong si Bagyong Francisco. So halos magsasabay po sila sa loob ng PAR, pero mananatili lamang in less than 24 hours si Bagyong Gardo, which means dun lamang siya sa may northeastern corner ng PAR. Hindi naman nakikitang lalakas na kasing lakas nitong si dating Super Typhoon Francisco, then mas kakaunti lang yung paghatak niya ng habagat.
Kahit parehong malayo na ang bagyong Francisco at Gardo, iiwan naman nila sa atin ang pinalakas na habagat. We're seeing pa rin na may habagat pa rin po kahit malayo yung mga bagyo sa ating kalupaan dito sa may parting western side po ng Luzon and Visayas. So that includes Western Visayas, Negros Occidental, Mimaropa, tapos areas din po ng Zambales, Bataan, even Metro Manila, posible rin po magkaroon ng makulimlim na panahon in the next 4 to 5 days. Ang habagat pa naman, nagpapatindi rin ng mga thunderstorm na kahit 2 oras lang bumuhos, nagkakandabahana sa Metro Manila. Bilang paghahanda in inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang 3 pumping station sa Roas Boulevard. Sa 3 pumping station, isa pa lang ang naayos. Critical na daluyan pa man din yan ng flood water para hindi magbaha sa Taft Avenue. 1 taon niyang ganyan. Hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa Taft, tsaka sa all the way hanggang Pio Campo. Magbabaha dito sa Paura, magbabaha sa Calao, magbabaha sa lahat yan, Magate. Kasi hindi gumagana eh. Maliban sa sira, unreliable din pala ang power source ng mga pumping station. Nakipag-usap kami sa Meralco, nakipag-usap kami sa LGU kay Yorme, nagturong-turong lahat. Ngayon, by end of June, konektado na lahat tong mga pumping station dito sa Ross Boulevard, sa Meralco. At the same time, yung pag-repair, matatapos na tayo ng first week of July at the latest. Naglunsad naman ang Metro Manila Development Authority o MMDA ng bayanihan sa paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Hindi nakatulong ang patuloy na pagtatapon ng ilan ng basura, tulad ng esterong ito sa boundary ng San Juan at Quezon City. Ang mga basura na tinatapon natin kung saan-saan, napupunta ito sa iba't ibang bahagi ng mga estero. Pag naipon, nagbabara. Tapos pag umulan, magreklamo tayo na lagi na lang baha. Kailangan ng preparasyon ng lahat, lalo na't ayon sa Pag-asa, nasa 2 hanggang 4 na bagyo ang inaasahang papasok sa PAR sa Hulyo. Binibigyan din ng Pag-asa na mas malalakas na bagyo ang inaasahan dahil sa malakas na El Niñong nararanasan ngayon sa Pasipiko. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Personal na nakiramay si Vice President Sara Duterte sa mga pamilya ng mga estudyanteng namatay sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Binisita po ng bise ang buro ni Joyan C. Cepeda, Chris Lawrence Fabian at Ayesa Nicole Daso kagabi. Git po ng bise, dapat lahat ng learner ay maprotektahan mula sa pang-abuso, pagpapabaya at karahasan, lalo na sa loob ng mga institusyon kung saan ipinagkatiwala ang kanilang kapakanan. Sa kanya payag kahapon, sabi po ng Vice Presidente, pinapakita ng trahedya ang kabiguan ng pamahalaang kilalanin ang halaga ng intelligence gathering at ng pagtukoy sa mga banta bago pa may mamatay. Inalmahan yan na Malacanang. Ibig sabihin, estudyante, dapat minomonitor para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. Sa puntong ito, ating pong kausapin si Jeneline Badoria, ang ina ni Joyan C. Cepeda, isa sa 3 nasawing estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Jenny. Magandang gabi po, ma'am. Kami po ay nakikiramay sa inyong pamilya sa kalunos-lunos na sinapit ng inyong anak na si Joyan C. Maaari niyo po ba ibahagi sa amin, paano po ninyo nalaman na mayroong nangyari kay Yasi, yung kanyang palayaw? Paano po ninyo nalaman? Paano nakarating sa inyo ang balita? Ma'am Jenny. Sa pamamagitan po sa aking isang anak, yung panganay ko po, siya yung nagsabi sa akin, pinakita niya yung na-receive niyang picture, nandoon na yung nakahandusay na batang babae at saka yung nakaano na lalaki, nakita ko po. Pero hindi naman yung anak ko, pero
takot na po ako. Hindi ko na po alam yung naramdaman ko. Agad po akong pumunta sa eskwelahan na yun. Si Yasi yung matapang na estudyanteng kumuha ng viral video na nagpakita sa sinapit ng kanyang mga kapwa estudyante sa loob mismo ng kanilang silid-aralan. Ma'am Jenny, nung ano po ang tumakbo sa isip nyo nung nailaman ninyo, makita ninyo yung video kinuhanan ni Yasi? Jenny? Honestly, hindi ko po alam, ma'am, na si Yasi po talaga yung nagkuha ng video kasi hindi ko alam yung cellphone niya, hindi pa sa amin yung cellphone. Hindi ko alam kung siya ba talaga yung nag-video na yon, yung panahon na yon. Ma'am Jenny, kailan yung huling nakausap ang inyong anak na si Yasi? Bago nangyari yung trahedyang yan, kailan po ang huli ninyong pagkikita sa isa't isa? Yung umaga ng Lunes po, bago po siya pumasok sa eskwelahan. As usual lang po, everyday namin na gawain, araw-araw. Yun lang po ang aming mga ginagawa, aming pinag-usapan, tungkol po sa pupunta na po siya sa paaralan ng maaga, ginising ko po siya ng maaga para hindi po siya malate. Yun lang po, araw-araw po yung ginagawa namin. Parang wala naman pong walang pagbabago. Pero Jenny, walang pagbabago po. Hindi, walang umano sa'yo, walang yung ninervyos ka, o parang yung puso mo, parang wala kang pag-alala, walang ganon, o parang meron kang naisip na... Mayroon nga. May naramdaman na ako yung umaga na yun. Ano yun? Mayroon na po yung lang 7 o'clock in the AM. Parang mabigat na yung pakiramdam ko. Hindi ko alam. Parang pagod na po ako. Parang mabigat yung paglalakad ko, ganon. Yun po yung nararamdaman ko. Pero hindi ko alam. Siguro, yun na pala yun. May mangyayari na pala ng anak ko. Oo nga. Hindi, ngayon na nakakapag-isip-isip ka na doon sa mga pangyayari, meron naman ba siyang pinaramdam sa'yo na merong hindi magandang mangyayari? Meron ba siyang nasabi? Meron ba siyang ginawa? Meron? Naging mas malambing ba siya sa iyo? Meron ba siyang paghingi ng tawad o kaya masyado siyang makwento? Meron bang ganon, Jenny? Parang pahiwatig. Meron? Wala naman po. Wala po. Wala pong ganon. Wala po. So ikaw lang basta sa sarili mo? Ninervyos ka? Parang ganon. Ordinary lang po ng mga pangyayari araw-araw po. Alam mo, mga kaeskwela niya, ng iyong anak, yung bumaril sa kanya, paano mo gustong mapanagot yung mga suspect? Pareho pang mga menor de edad yun Hindi ba, Jenny? Gusto ko po silang makulong kahit menor de edad pa po, pero sanay na yung gumamit ng baril So gusto ko pong makulong yun. Sa karapat-dapat na parusa para sa kanila, kahit minor de edad po sila. Kung kaharap natin yun lang po ang gusto ko. Jenny, kung kaharap natin yung dalawa ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Kung kaharap natin yung dalawang suspect, ano ang gusto mong maparating sa kanila? Kung sana kung kaharap ko sila, sabihin kong, huwag niyong patayin yung anak ko. Bakit niyo pinatay? Pero patay na yun So dapat kayong makulong. Maka-experience din kayo ng karapat-dapat na parusa sa inyo. Yun po ang gusto kong sabihin sa kanila po. Ginang Jeneline Badoria, maraming salamat po. At muli po ang aming taus-pusong pakikiramay sa inyong pamilya. Salamat po. Salamat po. Tutukan! Mga labi ng basketballistang si Rene Baterbonia, inihatid na sa kanyang huling hantungan. At ang latest sa Bagyong Francisco at sa isa pang bagyo na posible rin pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Huwag bibitiw!
Magbabalik ang 24 oras. So deeply sorry. Napakalakas na paggalit mula sa TV. Bigla na lang kayong sumugod dyan sa Senado. Ano po ang magiging takbo? Hanggang sa live stream. All elected positions in the Senate vacant. Ang pinakamalalaking balita. Ang mga alegasyon sa 7.7 Pinuna ng Malacanang. Hanggang sa balita. Dito sa Serbisyong Totoo. Salamat po sa inyong pagsasabi. Mga balitang dapat yung malaman. Maasa at ihahatid agad ng GMA News. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, Serbisyo Totoo. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanetwork.com/news or gmanews.tv. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, Serbisyo Totoo. Paano nagiging convicted o acquitted ang isang opisyal sa impeachment trial? Nakasalalay yan sa bilang ng boto ng mga mambabatas kung guilty o not guilty ba ang opisyal sa inihaing articles of impeachment laban sa kanya. Iikot ang impeachment trial sa Articles of Impeachment. Ito ay formal na kasulatang naglalaman ng mga paratang o batayan para sa impeachment ng isang opisyal. Bago matransmit o maendorso ang isang Article of Impeachment sa Senado, kailangang pabor dito ang hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Oras na makuha ang kinakailangang boto, itatransmit ang Articles of Impeachment sa Senado at magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Dito na magsisimula ang impeachment trial. Sa puntong ito, ang opisyal na lilitisin ay itinuturing ng impeached official. Ipatatawag ng Senado ang impeached official at kailangan niyang dumalo sa paglilitis o ang kanyang kinatawan para sagutin ang bawat charge sa Articles of Impeachment. Kahit hindi siya dumalo o magbigay ng sagot, itutuloy pa rin ng Senado ang trial. Batay sa Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials, kailangang litisin muna ng senator judges ang bawat isa sa Articles of Impeachment. Matapos madinig ang panig ng prosekusyon at ng depensa, boboto ang mga senador kung guilty ba o hindi ang impeached official sa bawat articles of impeachment. Hindi sapat dyan ang majority votes of 50% plus 1 dahil kailangan ng high voting threshold. Ibig sabihin, kailangan nila ng supermajority o bilang ng boto kung saan walang dudang pabor sa desisyon ang nakararami. 2/3 o 16 mula sa 24 senator judges ang kinakailangang bumoto ng guilty para makonvict ang isang opisyal sa bawat article of impeachment. Kung hindi nakuha ang kinakailangang bilang ng boto sa lahat ng charges, acquitted o absuelto na ang impeached official. Pero kung nakuha ang kinakailangang bilang ng boto kahit sa isa lang sa articles of impeachment, convicted o mahahatulang may sala o guilty ang opisyal. Ang parusa, matatanggal siya sa pwesto at habang buhay na siyang hindi makakahawak ng anumang opisina sa gobyerno. Sa kasaysayan ng Pilipinas, 5 opisyal pa lang ang na-impeach ng House of Representatives. Sa 5, si dating Chief Justice Renato Corona lang ang umabot sa botohan at verdict ng Senado. 8 articles of impeachment ang inihain laban kay Corona pero 3 lang ang tinalakay sa trial.
unang dinesisyonan ng Senator Judges ang Article 2 na tungkol sa hindi pag-disclose ni Corona sa publiko. Naihatid na sa huling hantungan ang nasawing Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Hanggang sa kanyang libing kanina, hustisya ang sigaw ng naulila niyang pamilya at mga taga-suporta. Nakatuto si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Halos hindi maubos ang mga luha ng pamilya ni Rene Baterbonia sa paghatid sa kanyang huling hantungan. Naroon ang kanyang malalapit na kaibigan, mga kaanak, pati dating coaches at teammates sa Ateneo de Davao University. Daan-daan din ang mga nakiramay, kabilang si Senador Robin Padilla. Pagdaan ng funeral convoy ni Rene, naghihintay ang mga nakikiramay. Bit-bit ang mga karatulang humihingi ng hustisya. Matatandaang nalunod si Rene sa isang team building activity ng Ateneo de Manila basketball team sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Isinasagawa pa sa ngayon ang iimbestigahan ng mga otoridad sa kanyang pagkamatay. Sana po mabigyan na po ng justice po yung nangyari pong trahedya. Inilagak ang mga labi ni Rene sa bagong sementeryo sa Talakugon sa Agusan del Sur, kung saan siya ang kauna-unahang inilibing. Nalulungkot pero nagpapasalamat ang kanyang mga kababayan dahil makakapagpahinga na ito matapos ang halos 2 linggong burol nito. Ako na akong pasalamat sa inyo tanan. Kabalo ko, abot mo din tungkol sa inyong gugma sa akong anak. Mula sa GMA Regional TV, ako si James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Hiningi ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sa pre-trial stage pa lamang, ibuksan na ang selyadong kahong naglalaman ng tax records ng vice at asawa nitong si Attorney Man Carpio. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. I just ask, when is the correct time to open the box? Naging sentro na ng argumento ng mga kongresista kung bubuksan ba o hindi ang kahong ito na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Man Carpio. Naganap yan nang isumite ito ng Bureau of Internal Revenue sa House Justice Committee. Sa botong 38-6, nagpasya silang hindi ito buksan bilang respeto sa privacy ng taxpayer, lalo na't private citizen daw ang mister ng bise. Parang you are so near yet you're so far. Ngayon, kasama ito sa mga ebidensyang nais pamarkahan ng prosecution laban kay Vice President Duterte. Kaya sa isang manifestation, hiniling nila sa impeachment court na buksan na ang kahon. That particular BIR box was transmitted to the Senate na nakasil, na hindi pa yun nakita ng members of the Justice Committee. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. Katwiran ni Congresswoman Laila de Lima, makatutulong ang pagbubukas nito sa pre-trial conference para mas mabilis na kapag ipiniresenta itong ebidensya sa trial mismo. Sasagutin daw ng kampo ni VP Sara ang manifestation ng prosecution. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response. Ayon naman sa clerk of the impeachment court na si Attorney Renato Bantug, idudulog niya sa impeachment court ang usaping ito. It's something that I would need to discuss with the Senate President, and I'm sure he would also consult the other members of the Senate on how to best address that issue of that box.
Kinatwiran din ng kampo ng bise na ang assets ni VP Sara na dapat talakayin ay yun lamang sa panahong siya ay naging impeachable official o simula noong naging vice president siya noong 2022. May Supreme Court decision na umano tungkol dito. Nasasaklaw lang po ng impeachable offense ay alleged offenses committed while the public officer is occupying an impeachable office, no, which is the vice president noong 2022 to present. Kinontra naman ito ng prosecution. We have to be very clear that you cannot reach 88.5 million in 2024 without starting from a particular date, di ba? Which is why 2007 up until 2024 are relevant dates relating to the current net worth of the Vice President, which is specifically in issue on unexplained wealth. Para bubilis ang pagbabarka ng dokumento, nagdagdag ng marking teams ang impeachment court. Ginawa ring 9 a.m. hanggang 7 p.m. ang kanilang trabaho na dati ay hanggang 5 p.m. lamang. Ito ay para mahabol ang paglalabas ng pre-trial order sa Lunes o Martes at nang makapagsimula na ang paglilinis sa nakatakdang petsang July 6. There's no other date that is being discussed. It's still July 6. Kami sa prosecution, pinipilit ho talaga namin na matapos na ho itong marking of evidence. Kami rin naman, ayaw naming tumagal na ito. Gusto rin naman namin ng enough time para makapag-prepare na kami, look forward to trial itself. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung sino ang uupang presiding officer ng impeachment court. Pero meron sa mayorya na nagsusulong kay Senador Cheese Escudero. Sinagot ito ni Escudero sa kanyang podcast. Pagpapasa niya ng impeachment court pag nagsimula kami sa July 6. Kung ano man ang sinasabi ngayon, lahat yan puro haka-haka pa lamang. Pero siguro nanggagaling yan dito. 5 lamang ang abogado kasi sa Senado eh. Naghahanda pa rin daw si Senate President Sherwin Gatchalian na nagsabing sa ngayon siya ang presiding officer sa impeachment. Under our rules, ang presiding officer ng impeachment other than the President is the Senate President. Opo. So, tayo po ang tumatayong presiding officer ng impeachment. Pero doon din sa rules, kung tingin ng Senado ay dapat mag-appoint ng iba, pwede rin yung pag-usapan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. At sa ibang balita, sasampahan na ng National Bureau of Investigation ng reklamong qualified human trafficking si dating Congressman Mike Defensor at kanyang asawa. Kaugnayan ng isang sinalakay na KTV noong Abril. Nakatutok si John Consulta. 2 buwan matapos i-raid ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang tila family KTV na may karugtong umanong hotel na may binubugo ng mga babae, sasampahan na ng reklamo ang mga natukoy umanong may-ari ng compound, sina dating Congressman Mike Defensor at ang kanyang asawa. Qualified human trafficking ang isasampa, kasunod ng investigasyon sa mga dokumento sa Cliff Point Square. Batay sa mga pinakitang blueprint ng disenyo ng compound na inaprubahan ng Pasig City Hall at sa aktwal, natuklasang naglagay ito ng false fire exit, pader sa dapat ay main entrance at paggawa ng pasukan at labasan na mas malapit sa Chicago KTV para raw sa mga parokyano. Ang mga pagbabago sa disenyo, wala umanong permit ng City Hall. 132 to 137, ayan o, Mike's office. Mike's office nakalagay. Yan na yung ginawa ng KTV yan. Ayon sa NBI, nagkaroon ng architectural integration ang Chicago KTV at Blue Hotel para sa umano'y human trafficking operations. Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company nung Cliff Point. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms. In fact, yung office niya supposed to be is yung nasa likod ng stage nung Chicago KTV. He was the one who consented to the changes of the design in order to cater doon sa kanilang plano na human trafficking. Pero giit ni Defensor, panggigipit lang sa kanya ang anyay gawa-gawang paratang. Yung mga sinasabi ng struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City.
Ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan. Gagawin nilang lahat para makulong po kami. Ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal. This is the very reason why we're putting out the evidence to the public. So that the public can judge, politika ba talaga to o talagang may violation ba na ginawa? Malinaw yung intent, malinaw yung motibo na gusto mong gamitin yon for human trafficking. And you targeted, at that time, sinabi ko nga, yung building na nandiyan dyan, POGO operations, meron ka ng customers Sa Biyernes, inaasahang ihahain ang reklamong human trafficking kay Defensor at 7 iba pa sa Pasig Prosecutor's Office. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Must watch ang mga susunod na episode ng GMA Prime series na The Master Cutter. Kabilang sa mga inaabangan ang mga magiging bagong disguise ni Atoy played by Dingdong Dantes. Makichika kay Nelson Canlas. So itong master cutter na to tagahanap ng tao, hindi sastre. Magtatapos na ba ang paghahanap ngayong gabi sa The Master Cutter? Dahil tila magtatagpo na sa wakas ang bidang si Atoy played by Dingdong Dantes at si Audrey na ginagampanan naman ni Max Collins. Pero di lang yan, dahil mas marami pa raw kaabang-abang ngayong linggo, lalo na't magiging shocking ang mga susunod na disguise ni Atoy. Ang dami pa niyang mga papasukin mga kung anong mga disguise. Talagang sobrang packed with multiple level of excitements. So, di ba, hindi lang sa action, may drama, may comedy rin. Siyempre, nandiyan yung suspense. So, talagang multi-genre talaga siya na nababagay gabi-gabi. Talaga namang well-received hindi lang sa telebisyon at online ng serye at ang mga bida nito dahil nominated si Dingdong at ang kanyang leading lady na si Max Collins sa Seoul International Drama Awards para sa The Master Cutter. Taos-puso nga ang pasasalamat ni Dingdong sa latest recognition. Alam mo, anything that represents what we do here in the Philippines, talagang I take it very seriously. So basta the fact na na-nominate para sa akin, malaking bagay na yon. Nominated din sa naturang International Drama Awards ang mga bida ng Kamao na sina Anton Vinson, Roy Vinson, Ami Austria at Katrina Halili. Kagagaling lang ni Dingdong sa shooting ng pelikula nila ni Marian Rivera sa Quebec, Canada, kung saan nakasingit pa sila ng kaunting downtime in between takes. Naging viral pa nga ang post nila ni Yan noong Father's Day while dancing to a latest trend. Kaya't ngayong back to work na, energized and full of happy hormones daw si Dong na dumiretso na rin sa taping ng Family Feud. Sarap mag-shoot sa ibang bansa, lalo pagkasama mo yung misis mo. Niyayaya ko mag-date kaso masyadong busy. Natapos na yung Canada leg. And meron kaming Philippine leg. So mag-uumpisa na rin yan very, very soon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Huwag palampasi! Dapat nga bang panagutin sa batas ang menor de edad na gumawa ng krimen? Pakinggan natin ang boses mo. At ang hayop na nakasalubong na isang OFW sa Canada na napaka-notorious sa napakasangsang na amoy. Kuya Kim, ano na? Dito lang sa 24 Oras.
Ang real-time na balita, mapapanood rin sa GMA News Live Stream. Aktual na pag-alis si Senador Bato de la Rosa, Senado ng madaling araw ng May 14. Kailangan tayo ng sunod-sunod na putok. Para sa taong bayang gutom sa balita. Kayo ba? Pwede rin na sumama na walang gulo. The motion is approved by unanimous vote. Bubusugin namin kayo sa bawat live stream. Kaya mag-subscribe at follow na sa aming YouTube channel, Facebook page. Dahil ang bawat Pilipino may karapatan sa napapanahong balita. Tinatayang 3 ang namamatay kada araw sa Pilipinas dahil sa pagkalunod. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, tigmahigit 3,000 ang drowning fatalities noong 2023 at 2024. Sa katunayan, sa ating bansa, ang pagkalunod ang nangungunang sanhi ng preventable injury-related deaths o yung mga insidenteng pwede naman sanang mapigilan sa pamamagitan ng pag-iwas sa panganib at pagpapatupad ng mga pulisiyang pangkaligtasan. Ayon naman sa World Health Organization, 6 hanggang 7 sa bawat 1,000 namamatay sa Pilipinas ay dahil sa accidental drowning, na siyang itinuturo ng Aurora Police Provincial Office na dahilan sa pagkamatay ng players ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Meron po sila activity na kung saan lumalakad po yung mga players natin sa dagat, sa may tabing dagat, ang mga nasa hanggang tita po yung lalim ng tubig at bigla na lang po silang napunta sa malalim na parte. Bigla silang tinangay ng current papunta po sa mas malalim na lugar ng dagat. Ang paghahalin tulad ng Aurora Police sa sinapit ni Baterbonia at Adili ay kahalin tulad ng mga natatangay ng rip current sa dagat. Ano nga ba ang rip current at paano makaliligtas mula rito? Kapag humahampas ang alon sa dalampasigan, ang naiipong tubig ay naghahanap ng pinakamabilis at pinakamadaling lagusan pabalik ng dagat. Kaya kapag mas mataas ang hampas ng ilang alon, ang tubig ay dumadaloy pababa sa pagitan ng mga ito at umaagos pabalik ng dagat. Dito nabubuo ang rip current. May pagkakataong tumitigil ito sa malapit sa dalampasigan. Pero kung minsan ay umaabot ito ng hanggang ilang metro mula sa shoreline. Ang pinakadelikadong uri ng rip current ay yung nabubuo dahil sa sandbars. Kapag kasi tumatama ang tubig dagat dito, lumalaki ang mga alon. Ang peligro ay nag-uugat sa pabago-bagong hugis at taas ng sandbar. Kapag nagkaroon ito ng gap, mas matataas ang alon sa gilid ng siwang. Ang resulta, nagsisilbi itong parang imbudo kung saan mabilis na umaagos ang tubig pabalik sa dagat. Ang bilis ng tubig dyan ay umaabot sa hanggang 8 feet per second. Kahit ang Olympic swimmers, hindi kayang labanan ng rip current ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration. Kaya tinatawag ang mga ito bilang drowning machines. Ang Pacific Ocean ay prone sa rip currents dahil sa malalaking alon doon at mayaman ang karagatan sa coral reefs, sandbars at mabatong headlands. Ang Dipapulaw Aurora, kung saan nag-draining sina Baterbonia at Adili, ay nakaharap sa Pacific Ocean. Ayon naman sa mga eksperto, may paraan para matukoy ang rip current at maiwasan ang peligrong dulot nito. Mas madilim ang kulay ng tubig at tila daanan patungo sa malalim na bahagi ng dagat ang rip current. Mapapansin din ito sa pagitan ng mga alon kung saan tila patag ang tubig at hindi sumasabay sa paghampas sa dalampasigan. Mga kapuso, update po tayo sa 2 bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Francisco na huling nakita sa layong 320 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes, patuloy pong paghina kumpara nitong mga nakalipas na araw. Gayunman, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumabas na ito sa PAR bukas ng hapon o gabi. At sunod nitong tutumbukin ang southern portion ng Japan. Pero bukas ng gabi, inaasahang
ang pagpasok naman ng isa pang bagyo. Ang tropical storm na may international name na Higos, pa-west-northwest ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. At kapag natuloy ang pagpasok nito sa PAR, tatawagin ito sa local name na Gardo. Mababa ang tsansa nito maglandfall at agad ding lalabas ng PAR sa Biyernes. Bukod po sa epekto ng bagyong Francisco, magpapaulan din ang pinalalakas nitong habagat at localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa na ng ulan sa Central at Southern Luzon. At mas marami nang uulanin sa hapon, kasama na rin dyan ang Northern Luzon, Bicol Region, Samar at Leyte Provinces, iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. At nananatiling mataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, kaya magdala po ng payong at maging handa rin sa posibleng baha kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan. Naputulan man ang braso matapos maaksidente, pinatunayan ng isang haligi ng tahanan na hindi ito hadlang para masuportahan ang kanyang pamilya. Patuloy siyang nagsisikap at nananatiling determinado kaya para matulungan siya. Hinandugan siya ng GMA Kapuso Foundation ng Arm and Hand Prosthesis. Sa kanyang trabaho sa construction, binubuhay ng amang si JP ang kanyang pamilya. Nanatiling matayog ang kanyang pangarap para sa mga anak sa kabila ng mapait na karanasan. Noong June 2022, naputulan siya ng kanang braso matapos maaksidente sa construction site. Yun, nung pagpasok ko doon sa bakal, aksidente na matumba. Na-out of balance naman yung bakal. Nahawakan ko. Kaya nang nakaraang taon, lumapit siya sa GMA Kapuso Foundation at LN4 Foundation para mabigyan ng arm and hand prosthesis. Malaking tulong daw ito para mapagpatuloy ang pagbabanat ng buto. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang welder at pintor. Minsan pa ay rumarakit din bilang tricycle driver at vlogger. Unang-una, kamay lang po yung nawala sa akin, di naman po yung isip. Kasi pagka, ma'am, mahina yung loob mo, doon ka nawawala ng pag-asa. Always positive. Maraming salamat po talaga kahit sa tulong po na binigay niyo. Talagang nagagawa niya po lahat yung gusto niyang gawin ngayon. Bilang pakikiisa sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week sa darating na Hulyo, magkakaroon po ng palistahan para sa libreng hand and arm prosthesis para sa mga naputulan ng kamay at braso. Para sa mga nais magpalista, tumawag lang sa mga numerong naka-flash sa inyong screen simula bukas hanggang July 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi raw nakahinga na maluwag ang isang OFW sa Canada. Ang kanya kasing nakasalubong sa daan, hindi lang isa, kundi dalawang hayop na napaka-notorious man din ang napakasangsang na amoy. Anong hayop ito? Minamalas na naman talaga. Dami-daming mga kasalubong, ito pa. Kahit pagod mula sa kanyang shift, ang kababayan natin sa Toronto, Canada na si Kian, hindi raw agad nakauwi. Paano kaya uuwi nito? Sa labas kasi ng kanyang tinutuluyan, meron siyang nakasalubong. Hindi lang isa, kundi dalawang skunk. Galing ako sa store namin, Pinoy Mini Stop. Nag-closing ako. Tapos pag uwi ko ng bahay, pagbaba ko ng sasakyan, yun may nakita nga akong skunk dun sa harapan ng bahay namin. Una, isa lang siya eh. Tapos mamaya, naging dalawa na sila. Doon kayo. Nung una, sinubukan pa raw niyang bugawi ng mga ito. Pero, ay di nga pala pwedeng siya to. Baka umutot. Dito kasi sa Canada, parang common knowledge siya na pag may nakita kang skunk, stay away, wag bugawin, wag gulatin. Antayin mo lang silang umalis. Kasi pag umutot sila, yun nga, deadly yung utot nila. Nakaramdam naman daw siya ng konting kaba. Nang ang isa sa mga ito, tinangka siyang lapitan. Lululululu.
Malapit pa. Aso yarn. Ano to, fetch? Pakit pa eh. At ang common knowledge daw sa Canada na huwag gagambalain ng mga skunk. No choice ako kundi mag-antay lang doon. Kaya sa bahay namin, pag madaling araw, may nakita kami skunk sa labas, minimake sure namin na sarado lahat. Hindi na nakapagtataka kung bakit madaling araw ni Kia nakasalubong ang mga skunk. Ang mga skunk kasi, nocturnal at crepuscular. Ibig sabihin, hindi na sila aktibo sa gabi, pati natakip silim at madaling araw. During the day, natutulog lang sila sa kanilang mga den. Ang mga skunks ay gising sa gabi para maiwasan nila yung mga malaking predators such as eagles and wolves. Madalas man silang napagkakamala ng mga pusa o musang, ang mga skunk kabilang sa pamilya ng Mephididae. Ang mammalian family na ito, kilala sa kanilang highly developed scent glands na may kakayahang mag-spray o bumuga ng napakamabahong likido o musk bilang pandepensa. Kapag sa panganib ang mga skunk, tinataas nila yung mga buntot nila bilang unang warning. And pag hindi pa rin umatras yung predator, tsaka nila i-spray yung kanilang defense. At huwag ka, kaya hindi nang tamaan ang kanilang target kahit 12 feet pa ang layo nito. Kaya nilang kontrolin yung spray nila at itutok ito sa mga mata ng mga predators. Pero bakit ka ba napakabaho ng kanilang musk? Dahil ito sa taglay nitong sulfur compounds na kung tawagin, thiols. Maihahalin tulad ang amoy nito sa bubok na itlog, nasusunog na goma o bawang at sibuyas. Mahirap tanggalin ang thiols dahil ang mga molecules nito ay madaling kumapit sa balat, damit at buhok. Hindi rin sila basta-basta nahuhugasan dahil hindi sila water-soluble o natutunaw sa tubig, just like mantika. Dito sa Pilipinas, wala tayong native na skunk. Pero may isa silang kamag-anak na notorious din naglalabas na napakasangsang na amoy bilang defense mechanism. Ano ito? Kuya Kim, ano na? Ito ang pantot. Sa Ingles, Palawan Stink Badger. Endemic o tanging sa isa ng Palawan lamang sila makikita. Gaya ng mga skunk, notorious din sila sa napakabaho nilang musk. Nagamit nila para iwasan ng mga hayop na gusto silang ulihin o saktan. Ginagamit nila ito para markahan ang kanilang mga teritoryo. Meron din silang mahabang kuko na ginagamit nila sa paghukay para makahanap ng makakaing freshwater crabs at maliliit na insekto. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Up next, Kylene Alcantara na minsan nang mabiktima ng online scam, mapapload na bilang analyst na tutulong sa paglutas ng cybercrime cases sa Task Force Firewall. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanetwork.com/news or gmanews.tv. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo. So deeply sorry. Napakalakas na pagyanig mula sa TV. Bigla na lang kayong sumugod dyan sa Senado. Ano po ang magiging takbo? Hanggang sa live stream. All elected positions in the Senate vacant. Ang pinakamalalaking balita. Ang mga alegasyon sa 27 Pinuna ng Malacanang. Hanggang sa balita. Dito sa Serbisyong Totoo. Salamat po sa inyong pagsasabi. Mga balitang dapat yung malaman. Maasa ang ihahatid agad ng GMA News. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo.
May dalawang yugto ang proseso ng impeachment. Una, ang pagsisimula o initiation na nasa ilalim ng kapangyarihan ng House of Representatives o Kamara. Kapag 1/3 ng mga kongresista ang sumang-ayon sa Articles of Impeachment, ang opisyal ay ituturing ng impeached. Ang ikalawang yugto naman ay ang paglilitis na o trial na siyang gagawin ng Senado. Dito, dedesisyonan ng mga senador na tumatayo mga senator judges kung ang impeached official ba ay maa-acquit o maa-absuelto o kaya naman ay mapokonvict o matatanggal sa pwesto. Ang impeachment trial ay hindi katulad ng mga sibil o kriminal na mga paglilitis dahil isa itong politikal na proseso. Kaya nga sa halip ng mga huwes o judge ang nagbibigay ng hatol, mga mambabatas na inihalal ng mga mamamayan ang gumagawa nito. Paano nga ba gumugulong ang isang impeachment trial? Sa impeachment trial, nililitis ng Senado ang impeached official batay sa Articles of Impeachment o ang mga batayan kung bakit na-impeach ang isang opisyal. Magsisimula ang trial sa panunumpa ng mga senator judges. Nagagawin nila ang kanilang tungkulin ng walang bias sa kanilang kapartido o kakampi sa politika. Sunod na pasasagutin ng impeached official kung guilty ba siya o not guilty sa bawat ground sa Articles of Impeachment. Pwede itong sagutin mismo ng impeached official o pwede siya magpadala ng kinatawan o abogado para ipahayag ang kanyang tugon. Kung tatangging sumagot o di sisipot ang impeached official, itutuloy pa rin ng Senado ang paglilitis ng parang sumagot siya ng not guilty. Sunod na pakikinggan ng Senado ang argumento ng mga abogado at testigo sa bawat panig. Dahil ang House of Representatives ang nag-impeach official, mga kongresista rin ang bubuo ng panel of prosecutors. Pwede silang tulungan ng private prosecutor pero pangangasiwaan pa rin sila ng mga kongresista. Sa panig naman ng impeached official, dedepensahan siya ng kanyang mga piniling Kasunod po ng karumal-dumal na pamamaril ng 2 menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City, nabuksan po ang usapin kung dapat bang amyendahan ng batas para mapanagot ang mga wala pang 15 anyos sa krimeng kanilang ginawa. Silipin po natin ang kalakaran sa ibang bansa sa pagtatakda ng minimum age of criminal responsibility, pati na ang mga argumento kaugnay ng issue. Ang boses mo, pakinggan sa pagtutok ni Darlene Can. 1 taon lamang ang pagitan ng kanilang edad pero magkaiba ang aksyong legal para sa kanila. Ang 15 anyos na suspect na namaril sa isang eskwelahan sa Tacloban, sinampahan na ng reklamong kriminal na murder at iba pa. Ang kanyang mas batang kasama na 14 anyos na ayon sa pulis ay nagpaputok ng mas maraming beses sa ilalim lamang sa juvenile intervention. Alinsunod dito sa batas sa Pilipinas na ang minimum age of criminal responsibility ay 15 anyos. Kaya nabuhay ang usapin kung dapat na bang ibaba ang edad kung kailan itinuturing ng may pananagutang kriminal ang isang bata sa Pilipinas. Sa pag-aaral ng GMA News Research sa 190 na bansa, pinakamarami ang nagtakda ng 14 anyos bilang minimum age of criminal responsibility gaya ng Germany, Italy at Japan. Ito ang edad na rekomendado ng United Nations Committee on the Rights of the Child. 7 taong gulang naman ang pinakamababang minimum age of criminal responsibility gaya ng sa United Arab Emirates at sa India. Habang 16 na taong gulang naman ang pinakamataas gaya ng sa Argentina at Cuba. Sabi ni Assistant Professor Michael Tew, ang head ng UP International Criminal Law Program, may kanya-kanyang rason ang bawat bansa sa pagtatakda ng kanilang minimum age of criminal responsibility na karapatan naman daw ng bawat estado. A lot of these really have to do with the experiences of these countries and with respect to children in conflict with the law, no? And of course, they take into account studies. By and large, mayroon talagang pagkakaiba pa rin culturally in these countries and whether they're conservative and also or progressive in their policies. Sa Pilipinas, may panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. 10 years old ang mukha ni Senador Robin Padilla. That is a valid debate, but I think you're right that it might be a retrogression. If we roll back the age of criminal responsibility, it's a very knee-jerk reaction. That's also only a band-aid solution. Ang maiging tanong ay, ano ba yung pwede natin gawin bilang bansa na hindi sila at all magko-commit
ng mga krimen. Ibinigay na halimbawa ang bansang Denmark. Noong 2010, ibinaba nito ang minimum age sa 14 anyos mula sa dating 15 anyos. Pero itinaas ito muli sa 15 anyos matapos lang ang halos 2 taon. When they brought it down to 14, mas tumaas yung likelihood na nagre-reoffend or nagko-commit ulit yung child or yung minor ng crime versus doon sa when it's at 15. So that's another example that shows na bringing it down to a lower threshold does not necessarily mean that you address the problem. Sometimes it can the problem. Bukas naman daw sa usaping ito ang ahensya ng gobyernong Council for the Welfare of Children o CWC. Pero sabi ng United Nations na ang mga bata kasi na below 15, below 14, hindi pa buo yung kanilang kaisipan, yung kanilang emotional quotient, ang cerebral cortex nila dinidevelop pa rin yung pakikipagkapwa-tao nila. No? So maaari hindi pa nila nauunawaan ang tama at mali. No? So if we condemn them, if we imprison them, if we penalize them, baka po hindi yan ang solusyon sa problema po natin. We believe that really yung rehabilitation and eventual reintegration po nila sa ating society napaka-importante. Sa ngayon, ayon sa CWC, importanteng isama sa usapan ay kung ano ba ang nagtutulak sa mga bata na gumawa ng krimen. Strengthen the family. Yung child protection starts at home, pero yung child protection hindi lang naman para protektahan ang iyong anak. Kung hindi, turuan din siya na dapat hindi siya manakit ng ibang bata. No? And of course, the schools, pumapasok po ang DepEd. We have to make the schools safe. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Pakinggan naman natin ang boses ng ating mga kapuso online. Hati po ang opinyon ng mga sumagot sa ating tanong kung dapat bang babaan ang criminal liability sa bansa. May mga pabor sa pag-amyenda ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act. Ang sabi po ng isang nag-comment, kailangan matutunan at harapin ng mga bata ang consequence o yun pong bunga ng kanilang mga ginawa. At kapag kinunsiti raw kasi ang maling kilos, baka mas lalong mamali ng direksyon ang mga bata. Sang-ayon din po ang ilang netizen na ikulong ang mga menor de edad na gumawa ng krimen, depende po sa bigat ng nagawa nila. Pero kung ikukulong, dapat hiwalay sa mga matatanda para hindi sila madaling mamanipula, bagay na siya rin sinasabi ng ating kasalukuyang batas. Ang sabi naman ng iba, kahit babaan pa ang edad ng kriminal na pananagutan, walang dapat ikatakot ang mga magulang basta nagagabayan ng tama ang mga anak. May mga hindi naman sang-ayon. Agit po ng isa, baril ang pumapatay, hindi edad. Gabay at hindi raw pagtawag na kriminal ang kailangan ng isang bata. Nagsisimula raw ang disiplina sa tahanan kaya kahit babaan pa ang minimum age of criminal liability, walang mangyayari kung hindi raw tama ang pagpapalaki. Marami rin daw dapat gawing hakbang para hubugin ng tama ang isang bata. Ang sabi naman ng isa pa, maganda na ang kasalukuyang batas. Naging kampante lang at nagkaroon ng pagkukulang sa pagpapatupad nito. Ang giit naman na isa pa, dapat strikto ang pagpapanagot sa mga nagmamay-ari ng baril. Mga kapuso, pwede nyo rin iparinig ang boses mo at sumali sa diskusyon sa social media accounts ng 24 Oras. Itinanggi ni Senador Chis Escudero ang alegasyon ng isang nagpakilalang dating Marine at bodyguard ni Zaldico na hinatiran ng 4 na maletang may lamang pera ang bahay niya. Ayon kay Escudero, itinuturing niya ang alegasyon bilang bahagi ng politika. Pero hindi anya totoo ang alegasyon. Mali rin umano ang address na binanggit nila. Tahasan kong sasabihin, hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni congressman ko sa mahabang panahon at maraming nakakaalam niyan. Mali din yung address nila eh. Very relatable at timely ang character ni Kylene Alcantara na makikilala na natin sa Task Force Firewall. Pero di lang yan na dahil may interesting past din ito sa character naman ni Miguel Tan Felix. Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Minsan na raw na biktima si Kylene Alcantara ng online scam dahil napindot ang isang link na bawasan daw ang kanyang hard-earned money. Kaya nagbigay rin ang aktres ng paalala para wag maging biktima.
Huwag mag-click ng basta-basta. Yun po siguro. And alamin talaga kung nanggagaling siya sa legit or verified na email or contact number. Minsan na ring ginamit ng mga scammer ang kanyang pangalan para mangolekta ng donasyon para sa mga biktima ng bagyo. Kaya mahalaga raw ang maipakita sa publiko ang pagkalat ng ganitong mga modus. Bagay na tinatalakay sa GMA Prime Action Drama Series na Task Force Firewall, kung saan makikilala na ang karakter ni Kailin. Gagampanan niya ang papel ni Cali Sandoval. Masasangkot ang ama ni Cali sa online sabong na dahilan para mapasok siya sa Team Firewall. Ang kanyang expertise as forensic analyst makakatulong sa paglutas ng cybercrime cases na talaga namang napapanahon. Ayon kay Kailin, layunin ng serye na magbigay din ng kaalaman sa publiko tungkol sa mga panganib na dulot ng cybercrime. That's definitely the goal po of Task Force Firewall, to make people aware and to warn the people also kung kumakalat talaga ngayon yung cybercrime. Lalo na lahat tayo may cellphone, lahat tayo nasa social media, lahat tayo is vulnerable sa sa cybercrime. Looking forward na rin daw si Kailin sa action scenes at magamit ang mga natutuhan nila sa kanilang trainings. Abangan din daw dahil may interesting past si Cali sa karakter naman ni Miguel Tan Felix na si Galo. Yun po yung dapat yung abangan kung paano namin isi-solve din yun. Kasabay ng paglabas ng kanyang karakter sa Task Force Firewall, mapapanood din si Kailin sa View Philippines series na Love Siargao. Kung astig daw si Cali, very sweet girl naman ang character niya sa Love Siargao, kung saan makakatambal naman niya ang Korean sparkle actor na si Kim Jisoo. Ang maganda kay Jisoo is na na-adapt niya na yung Filipino culture kahit papaano. So nung nasa Siargao kami, may mga ad-lib siya na pang Filipino, Pinoy na talaga siya sa kanyang heart. And syempre nakatulong din na nasa Siargao kami. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Mula pa rin dito sa Tacloban City, ako po si Emil Sumangil. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.